Alright guys, ayan, commercial vehicle USA border. Keep right on Highway 15. Dito na tayo ngayon, or approaching na tayo ngayon sa Blaine, Washington. Kita nyo naman. In 1/4 mile, turn right on 2 Avenue, then take the 3rd left. Makulimlim. Mukhang aambon na naman. Ulan naman ang problema natin ngayon. Tapos na ang isda. Turn Ulan right at naman. the traffic light, then take the 3rd left. Turn left on B Street. Continue on the current road. Buti na lang hindi masyadong busy. Yung mga iba dito pala natulog, oh. Sa border. Yung mga to, natutulog sila rito. Tulog sila dito. Alright. Okay. So ayan guys. Passport. Tsaka Ace Manifest. Ambon na naman. Ano dyan? Hindi ko na bababayin guys, hindi ko na nagmamadali ito. Hindi man lang huminto eh. You gonna wait? Hindi man lang huminto doon, alam niyang red light yan, stop ka muna, dire-diretso eh. Sira ulo rin eh. Pinasok nung isa. Wala tayo mga ganyang klase ng mga driver. Kasi may red light dyan guys. Tapos stop ka, tapos proceed. Siya, dumiri-diretso eh. Porket nakita niyang bukas eh.
Bukit nakita niyang meron siyang pwedeng pasukin, titirahin na niya. Kami nga nag-full stop siya, hindi. Wala rin sa ayos. Yaman, mga ganyang klase ng mga tao. Akala mo yung segundo na pag-iintay. Yan ang mga klase ng tao na ganyan yung nakakakomit ng ano, ng mga aksidente, walang patient eh. Pangat lang pa. But anyway, ito nagsasayang na rin ako ng ano guys. Ayun ako ng kanin, yun. Para mamaya. Ganyan. Tapos takpan mo. Yung moist na lang ng kanin ang mag-ano dyan, magluluto dyan. Ganyan, habang nag-drive ka, luto ka lang ng rice cooker lang naman yan, kahit hindi mo na tignan. Maluluto na lang yan siya sa sarili niya. Hindi ko nabubuksan, empty tayo ngayon, hindi ko nabubuksan. Kaya mo na, kung gusto nilang inspeksyonin ako doon sa ano, sa x-ray nila, papasukin ako sa x-ray. Sige, pasok tayo sa x-ray. Lagay ko sarili ko ng border crossing dito. Tapos i-add ko yung load information dito sa aking ilag. Nakalimutan ko pala kagabi, kaya kailangan kong i-add. Okay naman guys. It's our turn. Keep it running, okay. Keep it running, sir. Okay, thank you. You're empty? Yes, sir. Where are you going? Hillsboro, Oregon. Is your door open? Oh, no. What are you picking up? Salad going to Calgary. We're gonna x-ray it, okay? Okay. So just stay to the right, go through x-ray. Okay, keep Thank it. you. Thank you. Good Okay. day. Sala, kailangan dapat sana binuksan ko na para ano. Anyway, tinamad na kasi akong buksan eh. Tinamad na ang lakay na buksan. Kaya pasok sa x-ray. This won't take long. Kaya mo na.
Pero kung bukas yun, hindi na nila ako pa i-x-ray. Stop muna tayo rito hanggang green light yun. All vehicles are subject to inspection using low-level X-rays within the health and safety limits allowed for members of the public. If you do not want to remain in your vehicle during your low-level X-ray scan, you must notify the CBP. Okay lang. Ayun. Si Madam pala to eh. Nandun na. Pag mag green light, okay, yan. Green light na. Si Madam pala. Si Madam. Tapos, antayin ko na lang yung thumbs up niya. Bantayan ko rito. Okay, thank you. Okay, yun ang alright guys, tara let's bagits. Si Madam. Inspection din, no? RV inspection. Alright guys, let's roll. Ay, meron pang isang rito ano. Dadaanan natin dito. So 5 oras mula dito. Mula dito hanggang sa pipikapan natin 5 oras. Pero dadaan muna ako dito sa may truck stop dito. Maliligo ako guys. Shower muna. Ayan, antayin lang natin yung thumbs up ni Sir. Thumbs up. Thumbs up lang sila. Alright guys, officially nasa Amerika na naman tayo. Doon ako sa truck stop na to kasi maliligo ako. May truck stop coming dyan eh. Stop sign. Yan yung duty free ng papuntang Canada. That's the duty free. Seattle.
welcome to the United States of America. Yun. Kontratan na to guys para makaabot tayo sa pipikapan natin. Mamaya pa naman yun, marami akong oras. Salamat Lord. Tuloy-tuloy yung biyahe ko. Malalaman natin ngayon kung maganda ba yung bayad na yung truck, kasi wala ka nang binabayarang truck payment eh. Wala na tayong payment ng truck. Yung 4,000 na yun na monthly na mortgage sa truck, kung walang aberya ang truck, buwan-buwan wala tayong gastos na malaki, may tatabi na natin yun. Makakapag-ipon tayo ng pang-upgrade, pang-down payment na mas malaki-laki sa bagong truck na kukunin natin. Balang araw magre-retire na si Cordapia, kaya mag-iipon-ipon na tayo. Bata pa naman ako guys eh, 46 years old. So kung 46 years old ako, magpo 45 years old ako nitong December 17. Tandaan nyo, birthday ko December 17 ha. Mag 45 years old ako nyan. So next year 46 na. So let's say 50-60 years old na magdadrive pa ako ng truck. Let's say sabihin natin ito hindi naaabot ito ng mga 15 years na truck. Itong si Cordapia hindi naaabot ng 15 years. Naka 5 years na siya, di ba? Katatapos nating bayaran. So hindi na siya aabot ng another 15 years. So let's say ang range niya ito maswerte na ako kung magamit ko pa siya within 3 to 5 years. Nang hindi na so 45 plus 3 7, 48 years old ko lang nun. Wala pa akong 50. So kaya ko pa sigurong another 7 years to 8 years na mag-owner operator. O nakaipon na siguro within 3 years na yan guys. 3 years from this month na bayad na yung truck, in 3 years 36 months nakaipon na ako ng pan-down ko ng truck ko siguro na malaki-laki. Let's say kwentahin mo na yung 4,000 monthly, tapos 36 months, so 30 months, 4,000 3 times 4, kamo na lang yung kano yun, 120,000 kung 30 months times 4, di 120 plus. May pan-down ako sa bagong truck. Ganon lang yun guys, ganon lang. Ito computation lang, pero hindi kumbaga sa realistic din. May pwede rin mangyari, but yun lang yun. But anyway, dire-diretso lang ako guys. Ratratin na natin ito. Hinto muna ako rito at mag-shower. Alright guys, wait station bukas. Bukas ang wait station dito, ang problema. Sigurado ko hindi naman nila ako ipo-pull over dito. Wala lang sila makitang diferensya sa truck. Empty naman ako kaya pretty sure wala tayong rito. Hindi tayo pa pull over. Kung sa legal weight, pasok na pasok ako kasi empty ako. Pero kung gusto lang nila akong pahintuin para truck inspection, ayun, doon nila ako may pupull over. Continue on the current road. Baba natin to para marinig natin yung Washington State Patrol. Tandaan lang,
truck stop. Continue on the current road. Okay. Alright guys. Ay, nandito na tayo sa Tomwater Flying J, Tomwater, Washington. Flying J. Hinto muna ako dito. Mag-shower tayo, pero magbuhat muna ako kahit mga 30 minutes lang, tapos sabay shower. He was all white now, pale, even under the fish belly of night-walking hunter. His eyeliner had turned garish against the new pallor, cold feeling in my cheeks. I probably wasn't far behind. Smell was incredible. Fresh feels trickled down my cheeks, and the scar puckered itself up into a tiny mouth. A thrill of painful heat running up the branching channels of my nerves. Hey, listen here. Stop talking. Your head. Your head. No, shit. The question is, who the fuck are you? But that's the word. Is there anyone else here? Anyone at all? Just the subjects. They're in the East Building. See that? It's not doing the South Building for another week. What's in another week? The 7th. They're not due for another week. When the moon's gone, then they what? I had a sneaking suspicion I knew. Oh, God. That's a seriously bad news. They won't tell me. Tara guys, shower na tayo. Pilot. Welcome drivers. Alright guys. Shower. Parang nakapreskohan tayo. Ayos, maganda yung shower nila guys. Maganda. Ito. Yun. Alright. Alright guys, ayan. Nakapress ko na ang lakay tracker. Nakaligo na naman tayo. Ayos naman to. So, let's go. Drive ulit tayo. Alright guys, let's go. Lapit na lang dito. Lating oras na lang. Andun na tayo.
Nagpipitch ng ano siguro to. Pakikisakay niya, ano, Turn nakahiga. right at the stop sign. Nakahiga Then lang take the naman first siguro right. yan. Hindi naman siguro yan, ano, patay. Buhay naman siguro yan. Gusto. Alright, but anyway, let's go. Alright guys, ayan. Arito na tayo ngayon sa Portland, Oregon. In 1 mile, take exit 307 on the right to Oregon 99 Columbia east River, south. entering Oregon. Yes. Entering Portland. Okay, meron po tayong 30 minutes mula dito hanggang sa pipikapan natin. Take exit 307 on the right to Oregon 99 east south. Alright guys. Patahimik pa. Tahimik ang lugar dito ngayon ah. Walang masyadong traffic ah. Maganda. Maganda. Labang traffic. Minsan dito sa lugar na to halos wala ka ng gawa nga ng traffic dito, traffic daw. In 1 mile, take exit 1D on the right to US 26 west. Beaverton. Guys, kape-kape tayo. Alarm pa yung cellphone ko. Be in either of the 2 right lanes, then take the exit to US 26 west.
tayo doon on time. Alright guys, so dito na tayo. Let's go. Chicken muna tayo sa loob. Wala dito yung favorite na F350 dito guys ha. Yung F350 yung lagi nakikita natin dito. Ay warak. Warak ang uso. Natrasan siguro. So dating daw guys, bukas buksan natin, iyan natin pa. Bukas ang trailer tandem all the way to the back. Yung pares nito nalaglag to siguro somewhere. Wala na, hindi ko na makakita. Right. Sige nga kung matek magaling. Malakas ang hugot guys. Nagkakahugutan. Malakas ang hugot. Sa kabilang atin lang natin. Kung talagang nahugot niya. Ay hugot. Siyempre bagong-bagong ano guys, bagong-bagong trailer alam mo. Door 11. Ay. Puno yan, full. Pero yung gauge niya bakit 3/4 lang? Let's go. Door 11 guys. Nag-alarm yung aking ano. Ngayon lang tumunog. Nauna pa akong nagising kaysa sa alarm ko. Yan o. Ayos natin tandem. Yun. Tapos door 11. There you are. Door 11. So, lagyan natin. Nai-unhook ko na rin naman na. Yan ang require nila. Talaga palitan natin ang buong ito mula ito, tapos kapag bumili ako tapos hindi pa gumana, malamang ito pa ang problema. Ito guys, itong harness na to mula dito hanggang doon naman meron siyang junction doon na napapalitan ko. Tapos kapag hindi pa rin gagana mula doon sa harness na yon hanggang dito na yan. Yan. So
So far naman guys, sa lightning, yan lang ang problema ko sa ilaw ko sa tail light. Yan ang madalas na nagkaka-problema. Pabalik-balik yung gawa, hindi natatapos. Hindi nagagawa, ulit-ulit lang. Ayan. Sinisigap po ako na gumawa niyan guys kasi malapit na yung safety ng truck ko. Kapag pinasafety ko ang truck ko, syempre pag nakita yan, hindi nila ipapasa yan, gagawin nila yan yung labor na naman. Kaya yun ang iniiwasan ko eh. Iwasan natin kahit papano yung labor kung sakali mang kaya natin gawin, gagawin na natin. Kasi ang safety ko June ngayon, July, August safety. Kaya kapag magpapasafety ako, abutin ng isang linggo yan. Magbabakasyon kami, magkakamping kami. Nag-sit up na si Mrs. ng schedule kung saan kami magkakamping ng family time naman, kumbaga sa ano. But anyway, yun nga yung sinasabi ko, umorder na ako ng buong assembly ng ano na yan, ng yun. At ang sabi ng Volvo, ang presyo na down on is nasa 700 to 800. Let's say sabihin natin 800 yung buong assembly, yung isa buong bakal na yon, plus nandun na yung mga ilaw at nandun na rin yung wiring, tapos yung wiring assembly na papunta ron sa may socket, isasaksak mo na lang doon para gumana lahat. Tapos ang labor nun, 1.5 oras. Ang isang oras nila sa Volvo is $205. No, so kung 1.5, di pumapalo siya ng $750 labor lang yon. Mayroon pang shop supply, sabihin natin $60 na sa shop supply, so $367 yon plus yung 800, so pumapalo ka ng 1,167 plus 13% na tax kung magkano yon. So kulang-kulang yun ng 1,300 na naman. So kung 800 lang yon, 1,300 o di nakasave kung ako gagawa, at kung nag-successful naman, 500 na agad yung na-save ko. Hindi, wala ka na magagawa sa parts guys, kasi ganyan talaga. Parts, bibili mo talaga yan. Yung truck natin 5 years na, bayad na rin naman. So ang ano doon, yung mga ganong bagay, wala na talaga tayong magagawa. Kailangan na talaga natin bilhin yung mga parts na yan. Kaya nga may parts eh. Yan. But anyway, antay lang ako dito. Pagkatapos kumaludan, larga na tayo. Alright guys, red light na, tama-tama. Alright guys, ayan, fully loaded na tayo. Kita nyo naman, na-secured ko na yung kargamento natin sa loob. Nalagyan ko na rin siya ng padlock. At eto, nakuha ko na yung paperwork. Ang delivery natin is sa 29 Lunes. Today is Sabado, 28 bukas, Linggo. Sikapin kong makatawid bukas ng border. Hopefully andun na ako sa Canada, sa Calgary bukas ng hapon. Kasi sabi ni Boss Darrell, pagdating ko dun sa Calgary bukas, which is 28, so meron daw akong extra work na meron siyang extra work na papagawa sa akin. I-drop ko tong trailer kong ito sa Ocean Delta, tapos kukunin ko yung preloaded trailer, tapos i-deliver ko lang din sa Muir in Calgary. And then after ko ma-deliver, i-drop ko yung trailer na yon. Pag-drop ko ng trailer na yon sa Ocean Trailer, kung saan yung parang pinag-dropan ng mga trailer, kukunin ko tong trailer kong ito, tapos i-deliver ko bukas doon sa airport. Bigyan niya ako ng extra job. Sabi ko, sige lang, tama yun. Salamat.
kumbaga sa ano tuloy-tuloy yung pagbigay nila sa akin ng biyahe, kahit na mga ganong klase na ano na trabaho dagdag din yon, yung mag-deliver ka lang, dagdag din yun. Mayroon pa akong load na hindi natatapos, i-drop ko lang, tapos kunin ko yung load na yon, i-deliver ko, tapos i-drop ko ulit yung trailer na yun, kunin ko ito. Kumbaga sa ano walang nasayang ba habang naghihintay ka, kasi umaga pa naman deliver nito, Lunes kasi sarado naman sila ng Linggo. Habang naghihintay ka, meron ka pang extra income. But anyway, thank you for watching guys. Ganun talaga kapag medyo may ano yung company sa atin, may tiwala sila sa kasipagan natin, kaya naman sinisikap kong ipakita sa kanila yung lahat ng ating makakaya para sa ganun pagtiwalaan lang ako lagi nila, nabigyan ako ng bigyan ng pangarga ng trabaho. Guys, tuloy ko na vlog ko, dire-diretso na tayo. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi at mag-ingat kayo. Siyempre katulad niyan, nakita nyo naman aksidente siguro, hindi ko alam kung anong nangyari dun sa tao yung bakit nakahiga doon. Kung mag-comment kayo, just be respectful, and I wish and I hope na nakasik siya ng medical attention yung taong nakahiga doon. Hindi ko lang kung anong kwento nun, nakita ko lang yung ganun habang nasa biyahe tayo. Experience lang sinishare ko sa inyo guys. I love you all, peace out, bye bye. Lakai Tracker.